paano mag-wheelie. Yo! Hello! Ako nga pala si Sir Marcos at i-share ko lang sa inyo kung paano ako natutong mag-wheelie. Bakit kailangan mag-wheelie? Madalas tinatanong sa akin yan, bakit daw ako nag-wheelie? Ang para sa akin kasi, pag nag-wheelie ako, para ako naglalaro ng family computer o games sa cellphone. Mahilig kasi ako sa mga games eh. Challenging kasi siya eh, at nakakalibang. Pangalawa, mas mabilis kang mapapagod. Bukod kasi sa lower body mo na exercise, meron ka ring upper body dahil hinahatak mo yung harapan mong manibela. Subukan mo pag limited lang yung time mo. Try mo mag-wheelie na kahit 30 minutes lang, dire-diretso. Halimbawa, nag-wheelie ka, tapos bumaba, wheelie ulit. Baba, wheelie ulit. Basta 30 minutes sa dire-diretso. Tignan mo, sobra siyang nakakapagod para kang nag-ride ng 1-2 oras. Tsaka ang wheelie, magagamit mo rin siya sa pag-ride mo sa trail or sa kalsada or kung ano pa man. Kasi kaya mo siyang gamitin pag akyat sa mga bagay-bagay, sa mga gutter, sa kahoy. So, pag nakakyat ka sa halimbawa sa isang bagay, yung wheelie din ang gagamitin mo sa pagbaba. At ang huli, kung bakit ako nag-wheelie, is head turner siya. Maraming hahanga sa'yo. Yun. Marami rin maiinis pero mas lamang ang hanga sa'yo. Lalo na pag nasa trail kami. Nagwi-wheelie ako kasi nakakatuwa sa mga bata yun eh. Kasi ako nung bata ako, nung nakakita ako ng wheelie, tuwa ako. So ganun din. Pag may nakita akong mga bata, nagwi-wheelie ako para matuwa sila. Yeah. So yun, isa sa pinakadahilan ko. Kaya kasi ako nag-aaral mag-wheelie kasi yun yan dahilan. Nakakita ako nung nagwi-wheelie. So ang galing niya sobra. So ginaya ko lang. Safety first. Kailangan muna nating mag-helmet. Pag sumemplang ka kasi sa wheelie, pwedeng tumama yung likod ng ulo mo sa simento. Kung may gloves ka, mas maganda dahil meron kang extra grip. Lalo na pag mahaba yung session mo sa pagpapractice ng wheeling at langgas pawis ka na, madulas na kasi yung madibela. Pero pag naka-gloves ka, meron kang grip pa rin. Bike setup. Kahit anumang setup mo sa bike, is kaya mo siyang i-wheelie. Kahit nga ba Japan bike yan, na nawiwili ko siya. Pero napansin ko, pag maganda yung setup mo, mas komportable ka. Mas mahaba yung wheelie mo at mas mabilis kang matututo. Una, brakes. Kung sanay kang gumamit ng 3 daliri o 2 daliri sa brakes, gawin mo ang setup mo na pang isahang daliri lang. Subukan mo sa barbell. Mas malakas ang kapit mo kung 4 na daliri ang gagamitin mo kesa sa 3. Pag mababa yung upuan mo, mabilis mo siya mayangat yung harapan dahil yan, nakaangat na kasi siya. Yung bigat mo is nasa likod na, hatakin mo na lang yung harapan, mabilis siyang umangat. Pero ang problema nito is masikip yung legroom mo, mahirap tumipa. Pag mataas naman yung upuan mo, mahirap yung leverage mo kasi mataas siya, so kailangan mo ng puwersa para mapaangat ng husto yung harapan. So yun ang problema pag mataas yung upuan mo. Pero pag mataas yung upuan mo, pag naiangat mo na yung harapan mo, mabilis na kasi yung buong bigat mo is pupunta sa likod mo. Kaya pinaka the best is yung nasa gitna. Kasi yung leverage mo is pantay. So mabilis ka, para siyang siso. Mabilis ibaba, mabilis ibaba yung likod at yung harapan. So pinaka the best is yung pantay lang yung upuan mo. Hindi masyadong mataas at hindi siya masyadong mababa. May legroom ka at the same time, mabilis mo siyang mayaangat. Sunod, gulong. Dapat matigas yung gulong mo. Siguro mga 40 to 50 PSI. Kasi pag mababa masyado yung pressure ng gulong mo, medyo malambot siya, hindi stable yung wheeling mo. Mahirap mag-balance. Gear.
Sa gear, maraming variation. Pero nag-uumpisa muna ako sa gitna. Pag medyo nahihirapan ka pa dun sa gitna na gear, pwede kang bumaba. Kasi pag mababa yung gear mo, mas magaan siya, mas mabilis mong mayangat yung harapan mo. So, kung ilalagay mo siya sa granny, mas mabilis mo siyang mayangat. Ang problema lang, lagi kang maghahabol sa pagwiwili. Pag nasa gitna ka, o pag tumaas ka, yung medyo mahirap na gear, mahirap siyang iangat, pero pag tumakbo ka na, mas may control ka. So, yun ang magiging goal mo. Pag nakaangat ka na, pag kaya mo na siya mag-wheeling, unti-unti, ibaba mo yung gear mo. Tapos na tayo sa bike setup. Ngayon, mag-umpisa na tayo kung paano mag-wheelie. Una, mag-practice ka sa braking, feathering ng brakes. Mag-brake ka, pero pinang-pina lang. Hindi mo siya ibe-brake ng todo. Be-brake mo siya na pinang-pina. Then, habang naka-brake ka, is tumakbo ka. Tumakbo ka na naka-brakes. Gagamitin mo yan, pag be-braking mo yan, pag napapasobra ka ng angat sa wheeling. Pag sumobra ka kasi ng angat, sesemplang ka. So para maiwasan mo yun, kailangan mo siyang i-brakes. Pero pag binrake mo naman siya ng sobra-sobra, bababa agad yung harapan mo. So kailangan mong pag-aralan yung feathering or yung pagpino ng brakes para hindi siya sumobra ng angat at hindi rin siya para wag sumalpak agad pababa. Hindi natin maiwasan minsan na hindi kumakagat yung brakes natin. So, kailangan mong pag-aralan kung paano mag-bailout. Pag sumobra yung angat mo ng wheelie, ibaba mo lang yung dalawang mong paa sa semento. Kaya masasuggest ko pag mag-aaral ka mag-wheeling ay mag-flats ka. Kung naka-cleats ka naman, tanggalin mo muna sa cleats para kung sakaling sumobra ka is matanggal mo kagad yung paa mo sa pedal at mailapag mo siya at para hindi ka sumemplang. So ito na tayo, yung natawag na wheeling, yung mapapaangat na natin yung harapan. Paano ba natin papaangatin siya? So dalawang factor para mapaangat yung harapan. Una is pumping. Sunod is yung pedal kick. So unang gawin natin is yung pumping. Yung pumping, ilalagay mo muna yung dibdib mo sa harapan ng manibela. Then, kumbaga yun ang puwersa natin, yun ang buwelo. Pag hatak mo nung manibela mo, ipe-pedal kick mo siya. Paano ka magpe-pedal kick? Ilagay mo yung pedal mo sa 12 o'clock position. So, sabay sila. Pag hatak mo ng manibela, sabay pedal kick, sisipa mo siya para makatulong siya sa para pagpapaangat ng manibela. Pag naiangat mo na yung harapan mo, humiga ka. Kasi yung iba, ang ginagawa pag nagwi-wheeling, pag nag-aaral, is pag inaangat nila yung harapan nila, pero idinidikit nila sa dibdib nila yung manibela. Mali yun. Dapat ang gawin mo is humiga ka. Parang ganito. Kasi pag nakahiga ka, yung weight mo is nasa likod lahat. Ayun. So magiging magaan na lang yung harapan mo. Pag naiangat mo na siya, kailangan mo siyang pedalan ng dire-diretso. Kasi, yun ang magme-maintain para ikaw ay mabalanse. Yung pagkakadire-diretso. Yung wheeling is parang nag-aaral ka ng bike. Diba, pag una ka nag-aaral ng bike, pag tumigil ka ng tipa, mawawala ka sa balance. So, ganun din ang wheeling. Pag naiangat mo siya, dire-diretso lang yung tipa mo. Kasi naandun yung balance mo. Pag naiangat mo na, isa sana i-encounter kong problema is pumupunta minsan sa side, sa kaliwa or kanan yung bisikleta. So, ikilos mo lang yung body mo. Kusa naman siya, yung movement mo, kung medyo nakita mong mahirap sa pumapaling sa kaliwa, so hatakin mo yung body mo, yung hips mo, papunta sa kanan para magkaroon ka ng balance. Ang tip ko sa inyo, kung mag-aaral kayo ng wheeling, is sumalap kayo sa isang parte ng lugar na hindi masyadong mahangin.
yung medyo natatakpan ng mga bahay yung kalye para nahaharangan niya yung hangin. Kasi ang hirap mag-balance. Pag sinalpo ka ng hangin, pumapaling na kagad yung bisikleta mo. So, humanap ka ng magandang karsada at walang masyadong hangin. Napansin ko, bumabagal yung iba sa progression ng wheeling is dahil natatakot silang sumobra yung bisikleta. Huwag kayong matakot kasi may brakes naman kasi siya eh. So, pag nararamdaman nyo, automatic naman niya na pag sumobra ka, magbe-brake ka, ibababa na yung wheel mo. Hindi ka sosobra, hindi ka sasemplang. Pero normal lang pag sumemplang ka, basta mag-helmet ka lang, hindi naman siya ganun kasakitan eh. Huwag ka lang masyadong mabilis, yun talagang masakit. Pag nararamdaman mo bumibilis ka na, magpreno ka na talaga para bumagal ka kasi masakit pag mabilis ka at sumemplang ka. Yun, ganun lang ang wheeling. Kung mag-aaral kayong mag-wheeling, huwag nyo masyadong pwersahin yung sarili nyo. Just enjoy lang. Kung abutin kayo ng 1 taon, okay lang. Basta importante is nag-i-enjoy kayo. Kasi yung iba medyo mainipin, nangyayari, tumitigil sila sa pag-wheeling. Ako kasi, dire-diretso lang ako eh. Hindi ako nagmamabilis. Basta kung ano yung kaya ko, yun lang ginagawa ko. Basta mag-enjoy ka lang sa pag-ride mo. Magagawa mo din yan. Salamat sa pagpapanood sa akin. Sana ay may na-share ako sa inyo, nakatulong ako sa inyo. So, abangan nyo lang susunod kong tuturo. Subscribe. Hindi hanggang po sa amin. Ayun ko. Yeah. Diba pa rin. Ayan, yung shop namin. Si Raquel Tattoo. Tricycle happy. Oh!